Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Nauuso na naman po ang ubot sipon at trangkaso. Ngayon, gagawa po tayo isang mabisang gamot para sa ubot, sipon, trangkaso. Tara po, umpisahan na natin gumawa ng oregano, luya, lemon with honey syrup. Ito po ang halaman ng oregano. Kung hindi pa po kayo familiarize kung ano itsura ng oregano, ito po yung itsura niya. Babanggitin ko po ang mga kahalagahan o benepisyo na makukuha natin sa oregano. Ang oregano ay mabisang gamot sa ubo. Nakakatulong ito sa may mga hika, nakakatulong ito sa sore throat, gamot sa skin infection, at pinabubuti niya ang immune system natin. Mayaman din po ito sa vitamin B. May potential din po ito laban sa cancer. Pinapabuti din ang kalusugan ng ating puso. At magbibigay din po ito ng ginhawa sa ating pakiramdam. Kumuha lang po kayo ng 3 o 5 dahon para ito'y ating lagaan. Dapat ang bilang ng dahon na ating ilalaga ay odd number. Ibig sabihin po ng odd number, ito'y sobra. Walang kapartner. Tulad ng 1, 3, 5. Ang 5 dahon o 3 dahon ay iyong hugasang mabuti. Para ito'y malinis, matanggal yung mga mikrobyo, hugasan po natin to ng maigi bago natin to ilalaga. Hugasan po natin sa malinis na tubig tulad ng tubig na galing sa gripo, running water. Kasi mas maganda po siya para mas maigi, malinis po siya bago natin ilaga. Kasi mas maganda, safe ang ating iinumin, malinis, tigtas sa ating kalusugan. Ito po ang luya. Ang luya ay panlaban din po sa sipon at trangkaso. Mabuting panlinis ng ating katawan. Ito din po ay nagpapalakas ng ating resistensya. Nakakatulong maibsan ng ating stress. Nagpapataas ng fertility. Iwas din po ito sa cancer. May taglay panlaban sa infection. Nakakabuti din po ito sa puso. Mayaman to sa medicina properties at pangontra sa pagkaulyanin. Nag-i-improve ito ng blood circulation at nakakababa ng blood pressure. Panlaban din po ito sa hika, kaya mabisa din talagang gamot sa ubo. Hiwain po ito, hatiin sa maliliit, tanggalan po ng balat. Pwede din po isama ang balat, nasa inyo po kung ano po yung mas gusto nyo po sa gawin sa luya. Pero hiwain nyo po or mas maganda, dikdikin nyo na po para lumabas ang katas. Bago nyo po ito hiwain, hugasan ng mabuti. Lagi niyo po hugasan mabuti ang isang bagay na ating ilalaga o ating iinumin para iwas din po talaga to sa mikrobyo at malinis. Lagi pong kalinisan ang uunahin natin. Iyan po ang lemon. Ang makukuha naman po natin sa lemon, pag ito atin sinama sa ating inumin ay ang lemon ay mayaman sa vitamins, mineral at antioxidant. Ang lemon din po ay nagpapalakas ng immune system natin. Pati ang lemon ay nagpapalinis ng ating atay, kidney at dugo. Nakakalinis ng katawan at mabuti sa ating metabolism. Kapag maganda ang metabolism ng ating katawan, mabilis matunaw ang ating mga taba sa ating katawan. Kasi kadalasan ang taba ang siyang nagbibigay ng sakit eh. Kaya maganda talaga ang lemon. Nagpapatunaw siya ng pagkain. Kaya nakakatulong to sa pagbabawas ng ating timbang. At higit sa lahat, nagpapataas siya ng energy at nagbabalanse ng ating pH level. At nagpapalakas ng ating utak. Ito na po siya. Malinis na po yan. Hugasan ko na po. Tara, atin na po nating lagain sa malinis na tubig. Tayo ng katamtaman na tubig sa ating kaserola na ating paglalagaan. Nasa inyo po kung gaano nyo po kadami ang tubig na inyong ilalaga.
Yan na po, ready na po siya. Ilagay na natin to sa ating kalan. Ang apoy ng ating kalan ay dapat hindi naman sobrang lakas. Yung tama lang, katamtaman lang po para makulo lang po siya. Mga 10 minutes po, kumukulo na po yan. Yan. Pwede na po yan basta kumulo na po siya. Mas maganda kasi medyo kumulo lang. Yan po, pwede na natin. Isalin po natin sa malinis na lalagyan ang ating pinakuluang tea. Mas masarap lagyan nyo po siya ng additional lemon. Ayan. Lemon extract para mas maasim-asim siya, mas masarap sa lalamunan. Lalo na kung may ibot-sipon ka. Pwede pa nga ibabad ang lemon dun sa tea. Basta hinugasan nyo po siya na mabuti. Pwede nyo pong ibabad yung mga kinat nyong lemon. Mas maganda siya kung nakababad. Depende po sa inyo kung ano po yung mas convenient sa inyo ang lasa. Pinaka-last na ingredients, lagyan natin ng honey. Honey syrup. Ang mga benepisyo na ating makukuha sa honey, ito po. Siya ay nagpapalakas ng ating katawan, makakaiwas sa anemia, at higit sa lahat panlaban sa sipon at respiratory infection. Nagtataglay din po ito ng vitamins, mineral at amino acid. At higit sa lahat, ang honey ay nagpapalakas ng ating katawan. Maganda po ang honey kumpara po sa asukal. Pero kung wala po kayong honey, pwede din po asukal. Pero wag sobrang asukal. Katamtaman lang. Handa na po natin inumin ang ating oregano, luya, lemon extract at honey syrup tea. Kumpleto po yan. Kaya mas maganda sa ating katawan, mas makakabuti at mas maraming pakinabang o benepisyo na makukuha natin sa tea na yan. Subukan nyo po. Tara po, inumin na natin ang tea natin habang maligamgam. Mas masarap po ito sa lalamunan. Sana ang video ito ay makatulong sa inyo at malaking maibigay na information at tulong po sa inyo. Ang video na ito ay para po lamang po makatulong po sa inyo. Kung hindi po ito hiyang sa inyo, ay pwede nyo pong itigil ang pag-inom. Pero kung ito po ay nakakabuti, ipagpatuloy nyo lang po. Depende po kasi sa katawan niyan. Hanggang po sa muli. Bye-bye!